Sa katahimikan ng gabi, may mga bulong na hindi galing sa tao. May mga yapak na maririnig kahit walang dumaraan. At may mga matang nakamasid mula sa dilim. Ako si Mang Jose, at sa mundong ito, ang takot ay laging may kwento. Pero bago yan, kung sa tingin mo'y kaya mong makinig ng mga ganitong kwento, mag-subscribe ka muna at tumuloy tayo sa dilim. Ang White Lady sa pabrika. Sa loob ng malaking pabrika ng tela sa isang bayan dito sa gitnang Luzon, ay may isang kwento na matagal nang itinatago. Isang lihim na matagal nang bulong-bulungan. Ang pagpapakita ng White Lady. Ngunit hindi lang simpleng multo ang babae. Siya ang kaluluwang hindi matahimik, si Elena. Si Elena ay isang manggagawa noong 1970s sa isang pabrika. Dalaga, maganda, ngunit may lihim na relasyon sa isang supervisor, si Nestor, na may asawa at pamilya. Sa una, ay ayaw na ayaw ni Elena si Nestor dahil sa ayaw niya sa may asawa at lalo na dahil sa ayaw niya makasira ng pamilya. Ngunit dahil sa pangungulit, matyagang panliligaw at pagpapakita ng kabaitan, ay tuluyan nang nahulog ang loob ni Elena. Dumaan ang panahon at sobrang minahal ni Elena si Nestor. Sikreto ang kanilang relasyon sa kanilang pinapasukan at walang nakakahalata sa pag-iibigan ng dalawa. Tumagal ng 3 taon ang kanilang tinatagong relasyon hanggang sa isang araw ay kinausap ni Elena si Nestor dahil sa isang importanteng bagay. Sila ay panggabi sa kanilang pinapasukan. Bandang 12:00 ng hating gabi ay sila ay nag-usap sa may lumang makina sa dulong bahagi ng building ng pabrika. Medyo madilim ang parte na yun kung saan nakatambak din ang ibang kagamitan ng pabrika. Nakaupo si Elena habang kinakausap si Nestor at sa kanilang pag-uusap ay ipinagtapat ni Elena na siya ay buntis. Hindi matanggap ni Nestor ang pagbubuntis ni Elena. Isa itong malaking problema para sa kanya dahil alam niyang masisira ang kanyang pamilya kapag nalaman ito ng kanyang asawa. Dahil sa takot at pagkataranta, sinabihan ni Nestor si Elena na ipalaglag ang bata. Lubos na nagalit si Elena sa narinig. Hindi siya makapaniwala na magagawa ni Nestor na itakwil ang sariling anak. Hindi pumayag si Elena sa kagustuhan ni Nestor. Buo ang kanyang paninindigan na pareho silang may pananagutan sa nangyari. Pinanghawakan ni Elena ang mga pangako ni Nestor noon. Mga pangakong ngayon ay tila nabura na. Dahil sa galit ay nagbanta si Elena na isisiwalat ang kanilang relasyon. Umalis si Elena na durog ang puso sa mga sinabi ni Nestor. Balisa at hindi alam ang gagawin. Pagkatapos ng matinding pagtatalo, nagpunta si Elena sa isa sa kanyang mga katrabaho upang maglabas ng sama ng loob. Doon sila nag-inuman at sa pagitan ng bawat tagay, ikinuwento ni Elena ang lahat. Ang kanyang relasyon kay Nestor at ang batang kanyang dinadala na hindi matanggap ng lalaki. Habang lumalalim ang gabi, naging mabigat ang kanyang dibdib. Mahal na mahal niya si Nestor, ngunit ang lalaking inaasahan niyang tutulong sa kanya ay siyang unang tumalikod. Sa sobrang sakit, tila naglaho ang pag-asa ni Elena. Mag-isang naglalakad pa uwi si Elena sa gitna ng dilim. Lasing, pagod at umiiyak, tila pasan ng bigat ng buong mundo. Wala siyang kasama, tanging lagaslas ng hangin at ugong ng mga dumaraang sasakyan ng kanyang sandigan. Habang naglalakad sa gilid ng kalsada, biglang may motorsiklong sumulpot mula sa kawalan. Mabilis, tila hinahabol ng oras. Isang iglap lang, malakas na kalabog ang narinig. Tumilapon si Elena sa gilid ng daan, duguan at walang malay. Tumumba rin ang motorista.
Mabilis na dinampot ang helmet na tumalsik malapit sa katawan ni Elena. Mabilis siyang tumakas, iniwan ng babaeng nasaktan. Ilang sandali pa, may mga taong nakakita. Tumakbo sila upang tulungan si Elena. Itinakbo siya sa ospital. Umaasang may pag-asa pa. Ngunit pagdating doon, hindi na siya nagising. Tahimik ang gabi nang iulat ng doktor ang balita. Sa labas ng ospital, ang ihip ng hangin ay tila nagdadalamhati. Ang kanyang huling pag-uwi ay naging huling paglalakbay. Kinabukasan, kumalat agad ang balita sa pabrika. Marami ang nagdalamhati, ngunit mas marami ang nagturo kay Nestor. Ayon sa kanila, kung hindi niya iniwan si Elena, baka hindi ito nauwi sa trahedya. Tahimik lang si Nestor sa lahat ng paratang, ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay may nakatagong bigat na hindi maitago. Isang gabi, habang naglilinis ng bakanting lote sa likod ng pabrika, may natagpo ang helmet ang isa sa mga manggagawa. Gas-gas, may bakas ng dugo at nakatago sa ilalim ng tuyong mga damo. Agad nila itong dinala sa mga pulis. Sa investigasyon, natuklasang ang helmet ay pag-aari ni Nestor. Doon bumalik ang lahat ng tanong at bulong-bulungan. Ang aksidente bang iyon ay aksidente nga ba? Kinabukasan, hindi na muling pumasok si Nestor sa trabaho. Naiwan na lang sa kanyang mesa ang isang sulat. Hindi ko sinasadya. Gusto ko lang siyang pigilan. Pero huli na. Patawad, Elena. At mula noon, wala nang nakakita kay Nestor. Sa likod ng pabrika, tahimik pa rin ang hangin. Ngunit sa tuwing dumaraan ang mga manggagawa, tila naririnig nila ang mahihinang hikbi ng isang babaeng humihingi ng hustisya. At ang pangalan ni Nestor ay lagi nilang maririnig na binubulong ng hangin. Pagkalipas ng ilang buwan, matapos ang pagkamatay ni Elena, muling bumalik ang katahimikan sa pabrika. Ngunit hindi nagtagal. Pagkatapos ng isang taon, mula noong pangyayari kay Elena, ay nagsimulang magbago ang lahat. Isang gabi, bandang 11:00, naglilinis si Lisa sa banyo ng mga babae nang bigla niyang marinig ang tunog ng gripo. Pagpasok niya sa loob, nakita niyang bukas ang isang cubicle at sa salamin may bakas ng basang kamay, tila bagong hugas. Wala naman dapat tao roon. Nagtaka siya, ngunit inisip na baka isa lang sa mga naiwan. Ngunit nang bumalik siya matapos ang ilang minuto, muling basa ang salamin at may naiwan na mga patak ng tubig na tila lumalakad palabas ng pinto. Mula noon, nagsimula ang mga bulong-bulungan. Araw-araw, may nakakaramdam ng malamig na simoy sa banyo o nakakarinig ng mahinang pag-iyak mula sa sulok. Sinasabing, sa oras ng gabi, may babae raw na nakatayo sa harap ng salamin, nakayuko at tila humahaplos sa tiyan. Hindi lang sa banyo, pati sa likod ng building, kung saan naroon ang mga lumang makina na matagal nang hindi ginagamit. Minsan, may mga trabahador na nakakarinig ng mahinang pag-awit sa dilim. Ang kantang dati raw ay paborito ni Elena habang nagtatrabaho. Kapag lalapitan nila, biglang titigil ang tunog, ngunit mananatiling amoy pabango na pamilyar sa kanila. Isang gabi, napansin ng gwardiya sa may sulok ng pader ng building ang kakaibang imahe. Isang babae nakatayo sa pagitan ng mga kalawangin na makina, nakatingin sa direksyon ng banyo. Hindi malinaw ang mukha, pero lahat ay alam na kung sino siya. Simula noon, walang nagtatagal mag-isa sa pabrika kapag gabi. Ang sabi ng matatagal ng empleyado, hindi raw makaalis si Elena dahil may iniwang mabigat na damdamin, pag-ibig na hindi tinanggap
at kasalanang hindi nabigyang hustisya. Sa tuwing papatayin ang mga ilaw, may nagsasabing may nakikitang anino ng babae sa salamin ng banyo. Nakangiti, ngunit may mga luhang dumadaloy sa pisngi. At sa likod ng building, sa tabi ng mga lumang makina, may malamig na hangin na laging dumadaan. Tila paalala na may kaluluwang nananatiling naghihintay. Hanggang ngayon, patuloy pa ring bumabalot ang katahimikan sa pabrika. Marami pa rin ang nakakarinig ng mahinang pag-iyak sa banyo tuwing gabi, at ang malamig na hangin sa likod ng building ay tila may dalang pahiwatig. Isang paalala na may kasalanang hindi kailanman na itago ng panahon. Sa bawat tunog ng lumang makina, sa bawat patak ng tubig sa lababo, maririnig mo ang mga bulong ng nakaraan. Sa dilim, may mga kwentong hindi natutulog. May mga sigaw na hindi naririnig hanggang ngayon. Ikaw ba ay may kwentong nakakatakot o karanasang kababalaghan na naranasan? Tara at isulat mo sa akin at sabay natin itong ikwento. Ako si Mang Jose at ito ang daanan tungo sa mundo ng kababalaghan. Mag-ingat ka, baka ang sunod mong marinig ay manggagaling na sa mga katabing di mo nakikita